Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Busisiin natin itong sinasabing meron ng bagong regime ang Iran ngayon. Bagong regime? Well, tayo magtataka dyan dahil sa meron na ngang isang legit na presidente dyan at meron ding tinatawag na Supreme Leader. Sa ngayon, ang pangalawang Supreme Leader ay ang anak mismo ni Ali Khamenei na si Mujtaba. Ngayon, kung buhay pa si Mujtaba, hindi pwedeng papalitan yon, di ba? Pero merong mga chismis ngayon na isa daw sa parliamentary speaker ng IRGC ay ang pinakamalakas at medyo makapangyarihan dyan sa grupo na yan ng IRGC. Yun yung si Gadiba. Gadifa or Gadiba. At mayroon ding isa, yung tinatawag na the Shadow General, na malakas rin, na umuugong na gagawa ng kudita or mutiny diyan sa IRGC. Kaya ito atin pakinggan ng ating kaibigan sa Indian Channel, si Nikita Kapoor, tungkol sa kanyang decoding or decode, pag-analyze nitong tinatawag na secret regime na nandyan na daw. Pero hindi nakilala kung sino ang mga ito. Pero ito na daw ang namamahala sa IRGC Army ngayon ng Iran. So ito ang ating magandang kaibigang Nikita Kapoor atin pakinggan. Has Iran already undergone a silent regime change? No tanks on the streets, no official announcement from Tehran, and yet from Washington, a stunning declaration has come. US President Donald Trump says regime change has already happened. Discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key So targets. yung sabi ni Trump na itong bagong mga leaders ay reasonable and mas rational kaysa yung nakaraang rehimen na deadball na. Kaya ang ibig sabihin, kung sinabi ni Trump na reasonable yung mga leader ngayon at lesser evil, ibig sabihin yan ay nagkausap na sila niyan. At baka yan na nga yung kadil ni Donald Trump tungkol diyan sa Hormuz. Well, talagang ano lang naman yan pakitang show of power ng Iran. Ayaw kasi ng Iran sabihin na naduwag sila, hindi natalo sila. Kaya hanggat sa katapusan ng kanilang hininga ay magpapakita sila diyan ng stand na tatayo talaga sila sa kanilang pwesto, which is Iran, Hormuz, at yung isla ng Karg. Kaya lang ay kahapon lamang sinampulan ni Trump ng di ba? Yung isa sa mataas na tulay at mahabang tulay doon sa Iran ay pinutol na, pinasabog ni Trump para mawala yung koneksyon na walang maka-reinforcement, walang makapasok sa Iran. Kasunod niyan, pasabugin ni Trump kung ayaw talaga magkapag-deal ay electricity, ang kanilang power plant or power grid. At kung ayaw pa rin, ang desalination power plant na, yung gumagawa ng tubig dagat. Yung dagat na ginagawang tubig, desalination plant. Yun din ang pasabugin ni Trump. So wala nang paligo, wala nang tubig na iinumin. Ang CR ay mangangamoy na, di ba? Wala nang aircon. Mainit na yan sa ilalim ng lupa, sa mga tunnel. Kung walang aircon, walang hangin, walang ventilation, kahit electric fan, wala na. Di ba? So, hindi na yan matitiis. Talagang lalabas yung mga tao na nandyan sa underground. And then, katapusan yan ay ang dumadaloy na pera sa Iran, kung saan galing doon mismo sa isla na tinatawag na Karg Island.
na naroon lahat, 90% of oil deposit ng Iran ay naroon sa Kharg Island na yun, at napakadaling hulugan ng bomba yun. Kasi wala na siyang depensa wala siyang Iron Dome, wala nang interceptors, kasi pinasabog na, anti-aircraft, wala na rin. Kaya sabi ni Trump, so easy na ma-destroy o bombahin yung Kharg Island. Kaya yun ay panghuli yun kasi ayaw naman ni Trump na masayang yung mga langis doon. Napakalaging nakaimbak na langis doon, makakatulong sa world economy yun. Kaya panghuli na yun na decision kung ayaw talaga makipag-deal ang bagong leadership ng IRGC ngayon. Kailangan kasi na madaliin ni Trump yan. Kasi habang tumatagal, ay nagpaplano ng mga kaalyansa ng Iran na sasabak na sila sa gera. Mahirap na yan kapag hindi aalis si Trump dyan, World War III na yan. Yan yung tingin ko na nagmamadali si Trump. Kasi kung patatagalin niya, baka darating ang Korea, darating yung iba pang kaalyado ng Iran, darating ang Russia, ang China, at wala na, magkalabo-labo na. Kailangan aatras ka para hindi magka-head-on collision, para hindi magkaroon ng World War III. Mas lalong mahirap ang kalagayan ng mundo, ng ekonomiya, ng mga tao. Mas lalong mahihirapan tayo kapag nagka-World War III, mga kababayan. Akyat tayo ng bundok Mamundok tayo, kakain tayo ng mga kung ano-ano sa bundok. Wala tayong tulog, walang electric fan doon, walang aircon. Matutulog lang tayo sa mga kuweba, di ba? Napakahirap na kalagayan yan. At ang World War ay aabot yan ng 3 taon, 4 na taon So, kailangan talaga ng wise na na pag-iisip dyan sa Iran. Hay nako, kahit ako nag-iisip din ako na kung magkagiran ako. Sayang ang mga pinagpagura natin dito sa sa syudad, hindi mo madadala sa bundok yan Okay, balik tayo kay Nikita Kapoor. This is not because it was the stated goal, but because in his words, all of Iran's original leaders are now dead. That is the explosive phrase now echoing across the diplomatic corridors. Donald Trump says the new group Ayan. in power is less radical and more reasonable. But he adds a warning. If no deal is made, key targets remain in America's sights. Meanwhile, there are reports of infighting and power struggle within Iran so ito yung between sinabi the mo na IRGC Iranian government, and the Iranian government. led by President Pezeshkian, ay medyo merong hindi pagkakaunawaan ng IRGC. Kasi ang IRGC ay Islamic Revolution Army yan kay Ali Khamenei. Iba talaga yung Iranian Army na ang chief executive ay ang presidente ng Iran. Yan ang magulo sa Iran kasi dalawa ang namamahala. Pero mas powerful yung Ali Khamenei dahil nga siya yung kinakatakutan at yung army na IRGC ay napakarami niyan at well-trained kaysa army ng Iran. Kaya mismo, presidente ng Iran ay takot kay Ali Khamenei. Alam nila na mas powerful ang ang IRGC dahil mayroong mga jet fighters Merong tunnel na punong-puno ng mga drones, kamikaze drones at mga missiles at nuclear, di ba? Kaya yung presidente ng Iran na tunay ay takot na takot din. Pero merong namumuong tensyon sabi ni Nikita. Okay, balik tayo sa kanya. And this is where the story gets deeply, deeply complicated, viewers. And this is where the story gets deeply complicated, viewers. Because what exactly does regime change mean here? Okay, ang Traditionally, alam mo dyan na regime change means ay far more than yung killing mga talagang leaders. mga Iranian ang gagawa ng revolusyon dyan. Yung grupo na lead by Riza Pahlavi, yung dating prince na ousted, yung prinsipe ng Iran na ousted ni Ali Khamenei. Meron kasi siyang mga tauhan na napakarami, milyon-milyon din. Yun nga yung mga nagprotesta noon na pinagpapatay.
Kaya ano sila, i-release back sila, sabi ni Risa. Sila yung tatapos ng revolusyon dyan. Pag alis na si Trump, sila na yung kikilos. Kasi pilay na ang Iran eh. Sila na yung kikilos. Nandyan din yung Azerbaijan, di ba? Yung Azerbaijan na bansa, kalaban niya ng Iran, funded by Israel din yan. At nandyan din ang Kurds, na mortal na kalaban talaga ng Iran, yung Kurds people na kung saan-saan na lamang ng mga bundok nagtatago dahil walang nasyon eh. Yung Kurdish, walang Kurdish country pero merong Kurdish people. Kaya gusto nilang makuha ang kanilang lupain eh, na sinakop ng Iran. Eh kung aatake ang Kurds at malo sila, ay siguro mabigyan niya ng mga territory. Yung mga Kurds na yan, bigyan ng parang sariling bansa sa parte na kalupaan ng Iran. Maraming kalaban ng Iran eh. Kaya pag aalis dyan si Trump, sila na yung maglabo-labo dyan sa loob ng Iran. Mismo Iranian people, Iranian revolutionist, Kurds, Azerbaijan, at ano pa ba? Meron pang isa na hindi ko nabanggit. So anyway, sabi ni Trump, mahinang-mahina na ang Iran, kaya in 2 weeks or 3 weeks, aalis na siya, pero siguraduhin niya na matapos yung deal. Matapos ang deal, yun ang maganda. It means the system itself changes, the ideology changes, the chain of command. It means the system itself changes, the ideology changes, the chain of command changes, and the power centers change. However, inside Iran, the core architecture of power appears to still be intact. The Islamic Revolutionary Guard Corps, the IRGC remains. The Guardian Council remains. Kung IRGC pa rin ang mamahala ng Iran, walang regime change, ganun pa rin. Kailangan talaga ang manalo diyan na labanan ay yung mga tunay na Iranian people, yung mga Sunni, di ba? Hindi yung Shia na kapanalig ni Ali Khamenei kasi iba ang doktrina nun. Kailangan ng regime change ay yung dating Iran na kung saan pwede silang maligo na mag-bathing suit. Ang mga babae wala ng hijab. Ang mga lalaki pwedeng mag-short, maglakad. Ganon din ang mga babae. Pwedeng makabistida. Yun yung dating Iran eh. Ang dating Iran ay koloni kasi yun ng British, ng Great Britain. Kaya ang dating Iran noong 1960s ay parang Dubai. Pwede kang magsayal yung mga babae. Pwedeng magsuot ng uso, fashion. Pwedeng maligo sa beach na naka-shorts or naka-bathing suit. Ganon yung kultura ng Iran noon. At kung yun ay may ibalik, yun ay total regime change. Pati kultura na bago, kultura, ibang kultura na eh, di ba? Itong kultura ngayon ay sabi ni Trump, Stone Age pa eh. Kaya sabi ni Trump, ibalik ko kayo sa Stone Age na panahon. Nakahijab pa kayo eh. Balot na balot ang katawan, itim lahat eh. Kaya kahit anong yaman mo kapag nandun ka sa Iraq, walang silbi, migdat sa Iran, walang silbi ang pagiging mayaman mo, hindi ka makapagsusuot ng mga damit na uso, lalo na sa kababaihan. Napakahirap. Kaya kung tawagin natin na regime change, ay dapat galing sa napaka-stricto na doktrina, ay mapunta sila pabalik sila sa yung dating Iran na nabanggit ko noon. Okay, tapusin na natin ng video. Atin balikan si Nikita Kapoor. The clerical establishment, the supreme leader, remains. But Donald Trump continues to say all of them. The clerical establishment, the supreme leader, remains. But Donald Trump continues to say all of them are dead. So has the regime really changed inside Iran silently? Now let's weigh the possibilities. Possibility number 1, leadership decapitation. This may be what Donald Trump is referring to right now. Top Iranian figures
have been eliminated in the war, including the Okay, Supreme so yan Leader nga of ang Iran, ibig sabihin ni Ayatollah Ali Trump dahil Khamenei, sa namatay ng major lahat ng mga commanders, top and officials, senior ibig political sabihin, meron power ng centers in pagbago. Tehran. At ang namumuno ngayon sa IRGC ay much rational compare sa dati. Ibig sabihin ay parang may magaling ang pag-iisip ng mga bagong opisyalis ngayon, set of officials ng IRGC. Bakit nasabi ni Trump na parang okay ang pag-iisip? Baka nagkausap na nga sila at baka mayroon ng partial deal. Ang gulo-gulo kasi ng mga deal na yan. Sasabihin ng Iran na okay na sila, maya-maya ay hindi na naman okay. Kaya napakahirap, atras sulong sila sulong atras sa kanilang desisyon dahil nga yan sa ego, sa garbo, sa pride na ayaw nilang sabihin na natalo sila. Ngayon gusto nilang baliktarin kahit sa mga trolls ng Iran. Merong mga trolls yan nagbablog. Sabi ng mga vlogger na maka-Iran ay natalo na daw si Trump. Paano mo masabi natalo? Sa larong chess, kapag nakain na ang queen at king, talo ka na dun. Sa gera, kapag napatay na yung mga general, ang natira ay mga korporal na lang, sarhinto, talo na kayo, surrender na kayo. Ganun talaga yon. Kung sa gera ng kaharian, kapag namatay ang king, ang hari, wala na, surrender na. Ganun talaga yon. Diba? Ali Khamenei, the Supreme Lord, Supreme God, wala na. Kanyang mga opisyalis, wala na rin. O bakit ganun? Bakit ang IRGC ay patuloy pa rin? Wala na nga ang mga leader Dahil yun sa kanilang doktrinang Mosaic Doctrine, which is kahit daw nadidbol ang mga leader, gagawa naman sila ng bagong set of leaders na magpatuloy sa kanilang adhikain, sa kanilang doktrina. So, kaya ayaw nilang umamin na natalo sila Wala na nga tapos na Ayaw pa rin sumuko dahil sa doktrina na yun, na Mosaic Doctrine. Okay, balik tayo. Tapusin na natin ang video na to. If the old command circle is gone and a new one has taken over, Washington may be branding this as a new regime. And what's interesting is if the old command circle is gone and a new one has taken over, Washington may be branding this as a new regime. And what's interesting is that US says this new regime is less radical and more reasonable. Second possibility is the IRGC now effectively running Iran. This is perhaps the most serious interpretation. If the civilian political layer under President Masoud Pezeshkian has weakened and the Revolutionary Guard Corps, the IRGC, have taken operational control, then Iran may be seeing an internal power transfer from elected authority to military clerical hardliners. That would be a silent regime shift within the existing state. Ay nandyan. So, ito ang nakita ko diyan. Kapag nakita ng presidente ng Iran na mahina na yung IRGC army, ay pwedeng gamitin niya ang kanyang power na i-command yung kanyang sariling army na hindi IRGC at makipaggera sila. Yun nga ang sinabi na mayroong mutiny na magaganap Kasi siya naman talaga ang legit na presidente ng Iran, yung Pezeshkian. Masoud Pezeshkian. Siya yung presidente, tapos wala siyang magawa dahil nga powerful ang IRGC. Ang tropa ni Khamenei kumpleto, di ba? Merong nuclear bomb, nuclear missiles, mga kamikaze drone at iba-iba pang powerful na mga armas. Imagine niyo, mayroong 30 underground cities, puno-puno ng jet fighters, nakatago sa underground city, mga missiles na ang lalaki, ballistic missiles, drones, libo-libo. Kaya, mismo presidente ng Iran ay takot na takot kay Ali Khamenei noon. Iwan ko lang ngayon dahil wala na nga. Pilay na ang IRGC, mahina na. So, pwede na silang gagawa ng
kudita or mutiny. Lalo na nandiyan si Prince Reza Pahlavi na meron ding mga milyon-milyon na supporters sa Iran. Alright, so anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga kagulin boy sa secret regime change ng Iran daw? Meron daw sikreto na regime na hindi binabalita, walang sayawan sa daan, walang selebrasyon, pero sikretong namamalakad ngayon sa Iran. Kaya ko wala akong ano diyan, kung ano yung regime na yan. Ang gusto ko lang na total change regime galing sa itong napaka-stricto na regime papunta o pabalik sa dating Iranian regime noong 1960s, which is pro-democratic government. Kasi monarchy yun monarchy yung kay Prince Reza Pahlavi. Alright, so ako'y magpapaalam na mga kababayan, mga kakulin boy. Ako'y magantay ng inyong mga comments at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Sa aking avid followers, ako'y sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.